Isa na namang nakagugulat na revelasyon ang lumabas sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, mismong si Kong, Zaldico ang nasa likod ng malalaking anomalya sa flood control projects. Hindi lang ito simpleng alegasyon. Detalyado ang kanyang pahayag mula sa porsyento ng kickback, paraan ng pag-abot ng pera, hanggang sa mismong mga lugar kung saan ito inihahatid. Kung tutuusin, hindi na ito bago para sa taumbayan. Matagal nang naririnig ang pangalan ni Zaldico pagdating sa budget insertions at mga questionableng proyekto. Ngunit ang mas nakakasuka rito, ayon kay Alcantara, ay may mga senador ring idinawit sina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Kahit wala raw direktang transaksyon kay Alcantara, malinaw na ipinakikita rito na may mas mataas pang kumpas na nangyayari sa Kongreso at DPWH. Dito natin nakikita kung gaano kalalim ang ugat ng korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Habang nalulubog sa baha ang ordinaryong Pilipino, milyon-milyon naman ang napupunta sa bulsa ng mga politiko. Ang pera na dapat sana'y ginagamit sa pagpapatibay ng mga dike at drainage system, na uuwi sa mga mamahaling kotse, bahay sa Valle Verde at luho sa Bonifacio Global City. Kung panahon ni Duterte, walang ganitong kalaking kalokohan na lantarang nagagawa. Oo, may mga politiko pa ring tiwali, pero kailanman hindi pumayag si FPRRD na siya mismo'y maging kasabwat. Sa halip, nakilala siya bilang leader na walang takot na binanatan ang mga sindikato at oligarko. Ngayon, sino ang makapagsasabi na may kamay rin ang Malacanang sa pagprotekta sa mga nakikinabang sa flood control anomaly? Ang nakakagalit pa, tila walang accountability ang mga nasa tuktok. Oo, nakukulong ang ilang district engineer o kontratista, pero ang mga malalaking pangalan, mga kongresista at senador, ay nananatiling malaya at patuloy pang nakaupo sa pwesto. Ito ang tunay na insulto sa taumbayan. Kung hindi kikilos ang Administrasyong Marcos Jr., huwag na silang magtaka kung bakit dumarami ang nagagalit at lumalabas sa lansangan. Hindi ito simpleng issue ng budget. Ito ay issue ng buhay, buhay ng bawat Pilipinong nalulunod sa baha, nalulugi sa negosyo at araw-araw na pinapahirapan ng korupsyon. Ang katotohanan, wala nang tiwala ang taumbayan sa mga taong ito. Ang laban kontra korupsyon ay hindi pwedeng salitang investigation lang. Ang kailangan ay matapang na aksyon, katulad ng ipinakita ni Duterte. Kung hindi, ang bayan mismo ang hihingi ng hustisya sa paraang hindi nila magugustuhan.